Hello mga katropa. Ngayon meron na naman tayong isang lulutuin na masarap. Kaya sinisimulan ko ng hiwain yung ating beef na for roasting. Ito po ay kung nahulaan nyo, kung kaya nyo hula, anong hula nyo. Ito ay may toyo, may lemon, may onion na marami. Nahulaan nyo na. Yan ay ang ating classic na beef stick. Beef stick. Sabi nga sa salitang kalye, beef stick o beef steak. So yan muna ang ating unang procedure. Hiwa natin maninipis yung ating baka. Yan, hiwa na ng hiwa. So isa to sa paborito din ng anak ko, yung pangalawang anak ko babae, Tara. Lalo na pag napakarami onion. So sinasadya talaga namin damihan ng onion kapag niluluto ito kasi talagang pinapakuha niya lang ng onion sa kawali. So ang first procedure nito is isi-sear muna natin yung baka sa ating kawali. Kita niyo sa susunod na procedure. So for the meantime, tatapusin muna natin yung paghihilwa ko. Ayan na, malapit na tayo matapos. Nakikita nyo si Caleb. Suko ka na, makulit. So sa mga di pa nag-subscribe, sa mga bago lang na nanonood dito sa channel ko, pakisubscribe na lang po. Dahil marami kayong matutunan na menu na straightforward, simple, mababa ang costing, at higit sa lahat, masarap. Ito po yung mga pang natin, pang karinderya or pang mga quick meal na lutuin. Yan ang onions natin, kaunti pa nga yan. Pero okay na rin, marami na rin. So hiwain na lang natin siya ng mga 3/8 yung size. Yan, half moon. Yan. Ang procedure niyan is isosotay natin yung onion. Lalagyan din natin yan ng garlic. Yan, pitipit lang ako ng garlic kahit hindi nyo na i-chop. Kasi malulusaw din naman yan pagka sinama natin sa paglaga ng baka. So, itong sikreto na to, ito sa akin yun ang siguro natutunan to. May sikreto itong beef steak namin kaya naman. Kaya ito binabalik-balikan ng mga bisita namin, na mag-anak, yan. Anak ko, mula natikman niya, nagustuhan niya. Sundan nyo itong recipe na to dahil baka iba to sa mga nakasanayan nyo. Sundan nyo, subukan nyo, baka magustuhan nyo dahil masarap talaga to. Diyan tayo magsisimula sa pag-sear ng baka. Yan, isi-sear natin siya ng medium well or medium or tama lang na mag-browning yung ating baka, beef. Tuloy-tuloy na natin pag-sear. Ang purpose niyan mga katropa is makuha natin yung lasa ng kasi para tayong gumagawa ng gravy dito yung sauce nya, yung charring, yung pagkasunog o yung pagka-caramelize ng karne ng baka yung sa pan is nag-add ng flavor. Kasi yan sa mga sikreto, wag kayo magpapalit ng kawali. Yan pa rin ang paggagamitan natin all the way hanggang sa matapos tayo. Isa yan sa mga sikreto, tandaan niyo yan. So baka sa akin nyo lang nalaman yan, o baka mali pala yung ginagawa nyo ever since. Sundan nyo na to, baguhin nyo na, subukan nyo to. Tiyak ako sa inyo, napaka-only rice ang mga bisita nyo, kaibigan nyo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, diba? So sige pa, lutuin lang natin yan. Babalikan ko ngayon.
sinalang na natin yung second batch. Naka high flame tayo dyan. Taas yung apoy. Kasi gusto natin parang pinapan grilled natin. At nagka-pan grilled ka, hindi mo kailangan ng mahinang apoy. Gusto mo yung malakas para yung matrap ka agad yung moisture doon sa loob ng baka mo. Tapos makaramelize ka agad yung labas. Yung isa sa mga purpose natin. Okay, tuin na natin yan. Babalikan ko kayo ulit. Yan, nakikita nyo ba yung like button na yan? Paki-like na lang po. Kung nasa kabila, subscribe. Yan, i-subscribe nyo ako. Hindi kayo magsisisi sa pag-subscribe. Napakadali lang, isang click lang yan. Pero kaya niyang baguhin yung pagluluto nyo. Maniwala kayo. Simple, masarap, straightforward, hindi fancy ng mga lutuin. Ayan na. Nagdagan ko ng konting oil. So hinati ko sa dalawa yung onion. Nilagay ko na yung dyan, onion, garlic. Nilagay ko ng konting oil, onion and garlic yan. Pag medyo may kalambutan na yung onions natin at naghiwa-hiwalay na, yan, pinaghihiwalay-hiwalay ko, yan, lalagyan natin siya ng soy sauce. Soy sauce dyan na mismo. Pagkalagay ng soy sauce, yung isang sikreto niyan, na sa akin walang malalaman, ay lalagyan na natin dyan ng lemon or kalamansi. Itigaan mo na ng lemon yan. Isa sa mga masarap na bistek is balance yung lemon, toyo at alat niya at tamis. Yan ang pinagbabasihan ko sa masarap na bistek. Yan, medyo caramelize na dahil nandiyan nga yung pinaglutuan ng karne. Yan, lalagyan na natin ng splash ng toyo at isa natin siya ng lemon. Tapos isosotay pa rin natin yung dyan. Ayan o. Yan, 1/4 na lemon muna yan. Yung regular size na lemon ha. Yung 1/4 muna. Mamaya na tayo mag-decide. Mag-decide tayo. Ayan na, pagka na totally caramelize na, pwede na yan. Ayan, nakita nyo, hinahango ko na. Siniset aside natin. Ayan. Lalagyan ulit natin ng konting mantika. Ayan. Ayan o, sinet aside ko na. Babalik natin yan yung baka or yung beef slices na sinotay natin or sinir natin. Mantika lang para di masunog yung pan. Ayan o. Gawin natin ng isa-isa or patong-patong. Pwede rin kasi lalagain pa natin yan. Ayos-ayos ko lang. Kasama yung sabaw na naipon dyan sa mangkok. Isasama mo yan kasi flavor yan. Kayo matakot na medyo bloody, hindi yan blood, hemoglobin yan. Tapos lalagyan natin yan ng tubig. Yan, 1 cup lang muna ng water. Kasama natin dyan. Sundan nyo na itong procedure na to. Napaka straightforward. Ayan, yun na rin yung pinaglagyan ko ng baka kanina. Kaya kasi yung mga natitirang flavor niya. Diba? Nilagyan uli natin ng toyo. Tatlong splash. Abangan nyo yung susunod na ilalagay ko. Magsusurpresa kayo. Yan, black pepper. Yan, beef powder. Yan, 2 tablespoon. Yan, nagpapa-add ng umami. Pag wala niyan, may katabangan yan. Pero pag may ganyan, nako, ang bilis sumarap. Garlic powder. Baka hindi kayo naglalagay niyan. Ngayon, maglagay na kayo ng beef steak nyo. Tandaan nyo. Mamahalin ng asawa nyo yung mga luto nyo. Babalik-balikan. Pagka binaon nyo yan, may mga nakatikim. Baka magpaluto pa sa inyo. O, di may instant business ka. O, ginisang mix. Baka naman. Oh, yan, mga konti-konti lang, papadagdag lang ng lasa. Yan.
Hindi naman masama maglagay niyan eh. Ang sekreto talaga niyan, pampasarap. Bakit nga naman hindi? Eh, meron naman. Diba? Asukal na puti o pula o kahit ano. So, teaspoon yan, yung panghalo ng kape. So, dalawang maliit lang na teaspoon. Mamaya na tayo mag-decide, no? Pag malambot na yung baka, doon tayo mag-decide kung kailangan magdagdag ng asukal, magdagdag ng lemon, or magdagdag ng kung ano-ano. Haluin na natin para matunaw, tsaka para ma-mix. Tapos, ayan ang sinasabi ko, sikreto. Yan, isasama mo yan. Yung mga natira-tirang toyo doon, lagyan mo ng tubig. Yun o, walang sayang. O, kasama mo na yan dyan. Bakit? Kasi kailangan mag-incorporate yung lasa ng onion dun sa sabaw natin. Tinakpan. Babalikan ko kayo mamaya. Ayan o. So binalikan ko. So habang sinisimmer natin yan, medyo babaan na natin yung apoy. Diba? So nagdagdag ako ng konting lemon pa. Ayan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kalahating batch ng onion. Isinama ko yan. Pang garnish at pang enhance ng lasa. Ayan yung kasama kanina ng onion. Yan. Kasi yung unang onion natin is madudurog yun. Yung iba malulusaw, sasama sa ating sauce. At least meron tayong bagong onion na mag-a-add ng aroma. Tsaka masarap yung bistek na may mga may mga half cook na white onion pa sa ibabaw, yung medyo malutong-lutong pa. Yun yung gaano ka straightforward yan mga katropa. Kung galing ka sa trabaho, ilang minutes lang tong video na to, nasa 15 minutes. Nagsaing ka, nagluto ka ng baka, nagsaing, pagkaluto na sinaing mo, luto na rin yung ulam mo. Diba? Yun naman sinasabi ko sa mga menus ko dito. Napakadaling lutuin, shortcut. Hindi siya pala shortcut, short procedure, quick and easy, simple procedure. Diba? Ito nilalagay ko pagkapaluto na. Ayan talaga yung pang-enhance ng flavor. Almost pinatay ko na yung apoy dyan kasi napakainit pa naman yung ilalim ng kawali natin. So mag-i-start na yan mag-evaporate. Huwag naman natin pagkatuyuin kasi hindi naman tapa to eh. Kailangan gusto ng mga bata, may mga nakakain pa rin, may mga nakukuha silang mga sauces na pangbasa dun sa kanin nila. Kasi malasang malasa yung sauce. Kahit nga minsan yung sauce is inuulam na nila yun. Ayan pinaplato ko na Ang time natin sa video is nasa 13 minutes and 45 seconds. 13 minutes lang. Nauna pa to sa sinaing mo. Ayan makikita nyo yung mga still photos yan. Diba? Kung gaano kasarap. Nako, kung meron kang kaibigan na first time lang makikikain sa inyo, baka lagi na kayong dalawin. Tinanggal ko kasi mainit pa yung stove natin. So salamat sa panonood mga katropa. Sana mga gustuhan nyo itong menu natin. Ay napakasarap po. Diyos ko po. Nako, ubos po yan. Lahat yan. Nako, inulam pa yan. Tanghalian po yan. Inulam sa gabi. At wala po kaming leftover. 2 beses inulam yan ng mga bata dahil sa sarap. Maniwala kayo. Yan. Minsan kung unang ko ng video kung paano sila kumain. 3 beses nagdagdag ng kanin. Maniwala kayo. Ayan yung mga sunod na still photos natin. Makikita nyo kung paano kalinamnam yan. Kung ito'y pantinda nyo, baka ito yung mag-create ng food traffic sa paninda nyo. Kasi ito yung babalik-balikan sa lugar nyo, sa pwesto mo. Yung bistek Tagalog na yan. Classic bistek. Diba? Madali.
mabilis, masarap. Salamat sa panonood, paki-subscribe na lang po. Salamat.